This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if pwede mong makuha ang kapangyarihan ng aswang ng ilang segundo, ngunit may kapalit ito? Kukunin mo pa rin ba? Ito ang malagim na kwento sa atin ngayong gabi ni PO2 Zia Nicole Evidente. Sulat niya sa amin. Good evening po Ate Nex at Kuya Steve. Sana ma-share niyo po ang aking kwento. Ako po si PO2 Zia Nicole Evidente, isang policewoman, taga Manila. Masasabi niyong unethical ang aking kwento dahil isa akong pulis. Pero may mga kaso talaga na kailangan ng hustisya. At alam naman natin sa Pilipinas, napakahirap itong makamit. Ang basehan ngayon para mapansin ang kaso mo ay dapat maging viral ka. Either kumalat ang video tungkol sa kaso mo o nagpatulfo ka. Pansinin niyo ang LTO at ang gobyerno. Kung ano ang viral, yun ang inaaksyonan. Paano naman kung hindi ka viral? Dapat mayaman ka naman. Yan talaga ang kalakaran mula noon pa. Kailangang mayaman ka o kilala ang pamilya mo para umusad ang kaso mo. Nakakalungkot lang na ito ang priority ng ating gobyerno at kapulisan. Gusto ko sanang baguhin ito, pero sino ba naman ako? Isang PO2 lamang na gustong labanan ang sistema. Wala akong magawa kundi sundin lang kung ano ang sasabihin ng mga boss ko. Pero sa totoo, kayo naman dapat ang boss namin. Ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Grabe talaga ang kahipokritohan dito sa ating bansa. Balik tayo ngayon sa ating tanong. Paano ka magkakaroon ng hustisya kung hindi ka mayaman o viral? Di wala, kamote. Tetenga ang kaso mo. Hindi magiging priority. Masasabi kong meron naman kaming tinututukan, pero iilan lang. Kawawa ka naman. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Dahil isa rin akong naging biktima ng krimen. Noong 2022, nang patapos na ang drug war ni Presidente Duterte, sa isang checkpoint sa May Cavite, pinahinto ang tatay ko. 2:00 na ito ng umaga. Ang tatay ko ay si Colonel Evidente. Isa siya sa pinakamahusay na official ni Presidente Duterte sa ating kapulisan. Nakasakay siya sa isang pick-up. May kasamang isang pulis rin ito. Tanong ng papa ko. PO1, bakit mo kami pinahinto? Hindi mo ba nakita ang sticker sa aking sasakyan? Hindi mo ba ako kilala? Sumaludo ang isang pulis. Good evening po, sir. Pasensya na po, alam nyo naman protocol natin. Wala tayong pinipili. O sige, alam ko naman iyon. Pero first time nangyari ito sa akin. Ano bang kailangan mo? Verify ko lang po, sir. Kayo po ba si Colonel Evidente? Pwede po ba makita ang lisensya nyo? Mabait naman si papa at kinuhang lisensya niya at pinakita ito sa mga pulis. Ito, saksak mo sa baga mo. Tignan mong mabuti. Alam yung hassle kayo eh. Sino ba ang commanding officer nyo? Hindi sinagot ng PO1 ang tanong ni papa at rumadyo ito. Verified po ang driver. Si Colonel Evidente nga.
proceed the operation. Anong proceed ang operation ang pinagsasabi mo? Bago pa matapos ni Papa ang sinasabi niya, pinaulanan na siya ng bala ng mga pulis. Hindi man lang siya nakabunot ng baril niya. Dead on the spot si Papa ko. Tad-tad sila ng bala. Mantakin mo, pati sa lamay, closed casket kami. Dahil pati mukha niya ay puno ng tama ng baril at hindi na kayang remedyohan ng embalsamador. Ganun kalala. Maski pulis ang tatay ko at pati na ako, walang naging suspect sa kaso namin. Kahit may video pang kuha sa CCTV at sa dashcam, hindi ma-identify kung sino ang mga pulis na ito. Kaya napapatanong na lang ako, saan ang hustisya? Hindi naging viral ang kaso na ito at hindi rin kami mayaman. Pero 2026 na, hindi pa rin umuusad ang kaso namin. Hindi ako pro Duterte o against Duterte, pero may iilang pulis tulad ng tatay ko na talagang ginawa ang lahat para siguraduhin na maging payapa ang mga kalsada ng Maynila. Aminin mo man o hindi, takot ang mga kriminal ng panahon ni Duterte. At dahil ito kay Papa ko at sa squad niya, marami silang iniligpit ng mga kriminal. Pero anong silbi ng ginawa nila? Nagpakabayani sa wala. Na-salvaged lang sa isang kanto sa Cavite at nakalimutan na siya. Kaya huwag kang mag-alala. Ramdam ko ang pinagdadaanan mo. Isa din ako sa hindi nakakuha ng hustisya. Kanino tayo ngayon pupunta para humingi ng hustisya kung hindi ito mabigay ng gobyerno? Marahil may iilan sa inyo na alam ang estatwa ng isang batang anghel sa North Cemetery. Iiwan mo lang ang sulat mo sa estatwang ito at dapat kasama sa sulat mo ang case details pati contact info mo. Dito raw kasi kinukuha ng isang vigilante ang mga sulat ng mga nangangailangan tulad natin sa mismong libingan ng anak niya. Kung hindi mo pa kilala ang vigilante na ito, isa itong dating pulis at sundalo. Magaling na imbestigador at halos lahat ng kaso ay kayang-kaya niya. Ang pangalan niya ay Kamay ng Diyos. Pinaniniwalaan niya kasi na ito ang misyon niya sa buhay. Maging paalala sa mga tao na nakikinig ang Diyos sa mga dasal natin at binibigyan niya ng hustisya ang nangangailangan. Ilang dekada na ring wanted ang Kamay ng Diyos at hirap na hirap kaming hulihin siya. Ang itsura niya kasi ay katulad lang ng isang normal na motorista. Nakamotor, naka-helmet. Ang galing nga kung iisipin mo. Kung may mga riding in tandem na bumibira ng kung sino-sinong tao lang kapalit ang pera. Gamit din ng Kamay ng Diyos ang ganitong pamamaraan. Nakainkwento rin namin siya minsan ng ating kapulisan pero hindi siya ang bumagsak kundi ang mga pulis natin. Magaling siyang gunman. Ang sabi ng ilang intel, dati raw kasi itong special forces kaya asintado. Gayunpaman, siya na lang ang natitirang pag-asa nating mga Pilipino para maresolba ang cold cases natin. Kasama na rito ang kaso ko. Ang mahirap lang dito, nag-iisa lang siya. At iilan rin ang sulat na natatanggap niya sa isang araw. Halos mapuno ang kamay ng estatwang anghel sa mga sulat. Noong 2025 pa ako sumulat sa kanya. Halos mag-iisang taon na. Hindi pa rin niya ako kinokontak. Nakailang sulat na nga ako. Halos buwan-buwan bumibisita ako sa North Cemetery para lang mag-iwan ng sulat. Gusto ko na ring sumuko minsan. Pero siya na lang ang natitira kong pag-asa talaga. Sinubukan ko rin namang imbestigahan ang kaso ni Papa. Pero halos iilang taon pa lang ako sa serbisyo. Wala akong makuhang lead sa kaso. Kailangan ko ang matinding investigador tulad ng Kamay ng Diyos. Kaya laging laman ng dasal ko sa gabi na sana sulat ko naman ang mabunot nito. Alam kong hindi matatahimik ang kaluluwa ni Papa dahil sa ginawa sa kanya. Minsan nga binabangungot ako. Nakikita ko si Papa humihingi ng tulong sa akin. Ngunit noong Marso 26, 2026 ng gabi, tila narinig din ng Diyos ang aking dasal. 8:00 na ng gabi, halos kakarating ko lang galing duty. Inaayos na ni Mama ang mesa para maghapunan. Ang dalawa kong kapatid ay nasa sala naman nanonood ng TV.
nang biglang may isang motor na huminto sa harap ng bahay namin. Opo. How did you get my number in the first place? Well, Kasi mentalist ka, alam mo. nahulaan siguro. Pero Kuya Kim, you know what? I have your number for a very long time na. Kasi we were introduced a long time ago in a Sunday event. You were introduced to me by my uncle, Jonathan Ledesma. Yeah, he is my uncle. Tapos, nandun ka. Tapos sinabi niya sa inyo it was a long time ago. So, I'm sure baka na. Sino ba tong hayop na to? Ang ingay-ingay. Nakaitim na motor ito. Pati ang suot niya ay itim mula ulo hanggang paa. Nabahala naman ako nang nakita kong may baril sa tagiliran niya. Sumigaw ako kila mama. "Dapa! Magtago kayo!" Nagtago naman sila mama at ang mga kapatid ko. Agad ko namang binunot ang baril ko at tinutukan ng rider na ito. Hitman ba ito? Dahan-dahan akong lumabas ng bahay habang nakatutok pa rin ang baril sa rider. Sigaw ko, "Hoy! Pulis ako! Patayin mo nga yung makina at ibaba mo yung baril mo." Pero hindi ito gumagalaw. Hanggang sa magkaharap na kami. Ang mga kapitbahay naman namin ay nataranta at nagsitakbuhan. "Hoy! Ayaw mong sumunod? Lalagyan kita ng bala sa utak mo." Bigla naman itong tumawa. Easy ka lang. Alisto ka talaga, PO2 Zia Evidente. Bilis mo bumunot ng barila. Sino ka ba? Ang kamay ng Diyos para sagutin ang iyong dasal. Sorry po. Akala ko may masama kayong binabalak sa amin. Ayos lang. Pwede ba kitang makausap? Ay, opo. Pasok po kayo sa bahay namin. Ma! Junior! Alicia! May bisita tayo. Ipaghain nyo. Ano ba yan, Zia? Bisita ba? Kala ko masamang tao. Muntik na akong atakihin sa puso. Pasensya na, Ma. Ay, hindi na ako kakain. Madami pa akong gagawin. Kailangan lang kitang makausap. Mabilis lang ito, Zia. Dapat papasok na kami sa bahay pero doon na lang kami nag-usap sa labas ng bahay. Buti naman po ay nabasa nyo na rin ang sulat ko. Halos 1 taon na akong pabalik-balik sa puntod ng anak nyo. Pansin ko nga, halos sulat mo ang nababasa ko paulit-ulit. Makulit ka rin no? Pasensya na po, sir. Matagal na kasi ang kaso ko. Madami din namang ibang kaso akong nababasa at sobrang tagal na rin nila. Anyway, sabi mo sa sulat mo, may video ka galing sa CCTV at sa dashcam. Isend mo nga sa phone ko ngayon. Sige po, sir. Ilang minuto din siyang nag-antay bago ko na-transfer ang video file. Malaki kasi ito. At nang matapos ito, tinanong ko siya. Ano pa po bang iba niyong kailangan, sir? Yan lang ang kailangan ko, Zia. Babalikan kita pag may lead na ako sa kaso o sa mga suspects na ito. Napakababoy ng ginawa nila kay Colonel. Nakilala ko ang tatay mo sa isang operation noong 1993. Magaling ang tatay mo. Isa siyang true leader at strategic. Kilala niyo po pala si Papa. Grabe, 1993? Ilang taon na po ba kayo? Nagtataka ako sa itsura ng kamay ng Diyos. Kahit hindi ko nakikita ang mukha niya, hindi ko kasi maisip na may edad na siya. Kung naabutan niya si Papa noong 1993, dapat naaayon ang tindig at pangangatawan niya kung kaedad niya si Papa. Pero hindi parang bata pa. Nasa 30 siguro. Immortal ba ang kamay ng Diyos? Alam mo, Iha, masamang magtanong ng edad. Kahit pabiro ang sagot ng kamay ng Diyos, nahiwagaan pa rin ako sa itsura niya. Pero hindi ko na pinilit pa ang aking tanong. Pasensya na uli, sir. Na-curious lang kasi ako. Kung may iba pa kayong kailangan, pwede ko po kayo i-assist sa investigasyon. Wag na, Iha. Hindi mo ba na-realize kung gaano kadelikado ang kasong ito? Isang grupo ng pulis ang tumira sa tatay mo. Kita pa ang mukha sa video. Kung ganyan sila katapang, hindi sila takot kahit kanino man. May backer yan, sigurado ako. Buti nga buhay pa kayo Kasi kung ako ang tumira sa tatay mo, pati kayo dadamay ko.
Natakot ako sa sinabi ng kamay ng Diyos. Tama naman ang sinabi niya. Okay po sir, mag-ingat po kayo at balikan niyo na lang ako. Salamat po uli sa tulong. O siya, alis na ako, Zia. Mag-ingat din kayo. Lalo na at sisimulan ko na ang investigasyon. Baka makatunog ang mga ito. Kayo ang tiyak na hahabulin. Sumaludo ako kay kamay ng Diyos para magbigay galang at magpaalam. Nabahala ako sa mga sinabi niya. Sinabihan ko muna sila mama at ang mga kapatid ko na magtago muna sa probinsya ng ilang linggo. Mahirap na. Baka nga tambangan ako dito sa bahay eh. Kahit takot ako, nagkaroon naman ako ng tuwa at nasagot ng aking dasal. Mismong ang kamay ng Diyos na ang mag-iimbestiga ng kaso ni Papa. Tiyak akong malalaman na niya ang mga suspects. At pag nalaman ko ito, papatayin ko sila isa-isa. Alam kong hindi ako papayagan ng kamay ng Diyos dahil ibang paraan niya ng hustisya. Torture ang ginagawa niya at binibigyan ng second chance kapag humingi ng tawad. Pero ang kapalit naman ay gagawin niyang baldado. Pero hindi enough yun para sa akin. Gusto kong patayin sila at gagawan ko ng paraan yan. Ilang araw din ang nakalipas pero wala akong nakukuhang balita sa kamay ng Diyos. Lagi akong tumitingin sa gate namin. Lagi ko ring chinecheck ang phone ko. Nagbabaka sakaling may mensahe ang kamay ng Diyos pero wala pa rin akong natatanggap. Ngunit pagsapit ng April 1, 2026, umagang-umaga, alas 6 pa lang nito. Nagkakape pa lang ako at nagmumuni-muni. May isang babaeng nasa gate namin. Nakakap ito at halos hindi ko makilala ang muka. Sumigaw ito. Tao po! Tao po! Yes, ano pong kailangan nila? Kayo po ba si PO2 Evidente? Opo. Ano mong kailangan mo sa akin? Tungkol ito sa kaso ng tatay mo. Si Colonel Evidente. Nagising ako bigla. Naisip ko na baka tauhan ito ng kamay ng Diyos. Kaya pinapasok ko sa bahay at binigyan ng kape. Galing mo magtimpla ng kape, PO2. Salamat. May update na po ba kayo sa kaso? Yes. Pero paano mo nalaman? Hindi ka ba galing sa kamay ng Diyos? Hindi. Iniimbestigahan ba ito ng kamay ng Diyos? Nagulat ako. Sino ba tong pinapasok ko sa bahay ko? Binunot ko ang baril ko at tinutukan siya. Pero hindi ko napansin, may nakatagong baril din siya sa damit niya at bumunot din ito at tinutukan ako. Sino ka ba? Espiya ka ba ng mga pumatay kay Papa? Pinaba naman ng babaeng baril niya at sinabing, "Relax ka lang Zia, kaibigan mo ko, hindi ako espiya. At huwag kang umasa sa kamay ng Diyos dahil marami siyang kasong inaasikaso at iniimbestigahan. Ako ang tutulong sa mga taong nakalimutan ng kamay ng Diyos." Binaba ko naman ang baril ko at umupo ulit. Ano pong ibig sabihin niyo na tumutulong? Wala pa ring update ang kamay ng Diyos, di ba? Huwag kang mag-alala. Dahil ako, kilala ko ang mga pumatay sa papa mo. Gusto mo ba itong malaman? Opo, gusto ko po. Sasabihin ko sa iyo ang buong detalye pati ang mga suspects. At hindi lang iyon. Bibigyan pa kita ng paraan para gumante. May nilabas ang misteryosong babae na isang kakaibang kwintas galing sa bag niya at pinakita niya sa akin. Ito ang kwintas ng aswang. Ano po yan? At bakit napakabait niyo sa akin? At paano niyo nalaman ang mga ito? Sabi ko nga sa iyo, ako ang tumutulong sa mga nakalimutan ng kamay ng Diyos. Nag-usap na kami ng misteryosong babae at kunento na niya ang tunay na nangyari kay Papa at pati ang mga suspects. Sino kaya ang pumatay sa papa ni Zia? Ano ang kwintas ng aswang? At sino ang misteryosong babaeng ito? Abangan sa next episode natin sa susunod na Friday, Buddies. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously.
Any similarity to real individuals or events is coincidental.